discretion is advised. Disclaimer. This story contains sensitive content and is shared for informational and commemorative purposes. Viewer discretion is advised. We honor the memory of the victims, especially the children and their families, with the utmost respect. Ronald McDonald and Friends and the Hamburglar Touch. Rabble cheeseburgers! That Hamburglar wishes everything he touches would turn to McDonald's cheeseburgers. Cheeseburgers? Touch? Cheeseburger? Touch? Rabble McCheeseburger? Don't touch Grimace. Ah, boy. Touch my face! It's a good time for the great taste. You haven't touched your cheeseburger. Ang McDonald's ay kilala sa isa sa pinakamasayang fast food chain sa buong mundo na puntahan ng mga pamilya sa iba't ibang bansa. Pero alam mo ba anong nangyari noong July 18, 1984? Sa McDonald's San Isidro, San Diego, California, isang lalaki ang pumasok sa loob at walang awang namaril ng mga tao kabilang ang mga bata mula 8 months hanggang sa matatanda. Mapa-empleyado at mga customers lahat nadamay. Nagtagal ang pamamaril sa loob ng 77 minutes. Paano nga ba magagawa ng isang tao ang mamaril ng mga inosenteng bata at pamilya? Alamin natin kung sino at ano ang nasa likod ng 1984 McDonald's Massacre. Tara, samahan mo ko sa panibagong kwento. And you're watching The Danny Stories. Ang McDonald's ay isa sa pinakamalaking fast food chains sa buong mundo na kilala sa kanilang iconic na Golden Arches. Sumisimbolo ng mabilis at abot-kayang pagkain para sa lahat. Nagsimula ito noong 1940 sa California bilang isang simpleng burger stand ng magkapatid na sina Richard at Maurice McDonald. Bago ito naging isang global franchise sa tulong ni Ray Kroc noong 1955. Sikat ang McDonald's hindi lang dahil sa kanilang consistent na kalidad at may bilis na serbisyo, kundi dahil din sa kanilang kakayahang umangkop sa iba't ibang kultura. Ang kanilang menu ay nag-aalok ng mga signature items tulad ng Big Mac, Chicken McNuggets, French fries, ngunit nadagdagan din sila ng mga local na pagkain sa bawat bansa. Ang kanilang malawak na marketing strategies kabilang ng Happy Meal na may laruan para sa mga bata at kampanyang tulad ng I'm Loving It ay nagpapalaganap ng kanilang impluensya sa pop culture. Sa mahigit 38,000 locations sa 100 na bansa, ang McDonald's ay naging simbolo ng mabilis at modernong pamumuhay at bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa kabila ng isang masayang araw sa bawat bata at pamilya, ang dapat na Happy Meal ay naging last meal noong July 18, 1984. The incident began. The scene was one of absolute confusion. Shots were ringing out. The nightmare was unfolding. Bandang 3:00 ng hapon, pumasok ang isang armadong lalaki na si James Huberty. Siya ay isang 41 years old. He entered the facility heavily armed, immediately started shooting everybody. Born ng Ohio 1942, nagkaroon si James ng polio noong 3 years old pa lamang siya at kaya nahirapan itong maglakad. Early 1950s, iniwan sila ng kanyang ina dahil ayaw nitong lumipat kung saan nakabili ang ama niya ng farm sa Pennsylvania Amish country. Sabi ng isang minister sa kanilang simbahan, sinisisi ni James ang Panginoon sa pag-alis ng nanay nito. At doon nagsimula magka-interes at gumamit ng baril si James. 1962, umattend si James sa Malone College at doon nagkaroon siya ng bachelor's degree sa sociology.
At nagka-license din ito sa pag-imbalsamo matapos mag-aral sa Pittsburgh Institute of Mortuary Science. Pero hindi niya pinursige ang pagiging embalmer at dito nakilala niya ang asawa niyang si Etna at ikinasal sila noong 1965. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae na sina Zelia at Cassandra. Silang pamilya ay lumipat sa Massillon, Ohio at dito nagtrabaho siya bilang home funeral undertaker. Nagkaroon din ito ng iba't ibang trabaho na nawala din agad. Lumipat muli ang pamilya nang nasunugan sila ng bahay at tuluyang na-demolish at doon nakapagtrabaho bilang welder. Nagkaroon din ang mag-asawa ng history ng domestic violence at pareho silang nagpakita ng violent behavior. Inutusan ni Etna ang kanilang anak na si Zelia na saktan ng kaklase nito noong birthday party at tinakot ang nanay nito ng 9mm pistol at si Etna ay naaresto pero hindi nakumpiska ang baril nito. Si James naman ay nagbanta na papatayin ang aso ng kapitbahay matapos dumumi ito sa lawn. At pinatay niya ang sarili nitong aso sa ibang insidente dahil inireklamo ng isang kapitbahay na sinira nito ang kanyang sasakyan. At dahil sa mga insidenteng ito, kilalang kilala sila James at Etna ng local police. Bandang 3:40 p.m., pumasok si James sa McDonald's na may dalang 3 armas. Semi-automatic Uzi, shotgun at 9mm pistol. Is inside the McDonald's. He is contained, moving around in there. Still shots being fired. Mga bandang 4 p.m. daw, pumunta na tong si James sa McDonald's. So, papunta pa lang siya, may 2 taong dapat lalabas na. Doon siya nagsimula na namaril. So, yung mga tao na nagtatawanan, nagkukwentuhan, biglang nagsigawan at nag-iyakan dahil syempre nga, puro bata yung nandoon at magpapamilya. At bago pa nangyari ang massacre, nagsabi na siya sa asawa niya na meron siyang problema sa utak. Sinasabi na niya yon. Pero hindi siya pinansin ng asawa niya dahil hindi rin niya alam kung anong gagawin niya dito or paano niya matutulungan. Yung mismong araw ng insidente, sinabi ni James sa asawa niya na maghahunting siya ng mga tao. Kung ikaw ay partner at sinabi yun sa'yo, hindi ka ba maa-alarm na sinasabi yun ng asawa mo? Sa tingin mo ba normal yun? Bakit hindi siya tumawag ng pulis noong mga araw na yun? At napagkaalaman na hate crime ang nangyari sa massacre na to. Dahil ayon sa asawa niya, galit daw si James sa mga immigrants. At kaya siya nagpunta ng San Isidro McDonald's dahil border to ng Mexico. At alam niyang maraming Hispanic na bibili or customers dito. Hindi ko ma-imagine yung mga batang nagiiyakan habang pinuputok niya yung baril niya. At nakakatakot isipin na meron siyang 3 klase ng baril. May shotgun siya, may Uzi, at may 9mm pistol. Imaginein mo kung paano niya pinatay ng walang awa ang mga tao na nandito. Tapos, itong mga pulis na dapat nandun na sa eksena na yon, umabot pa ng halos 1 oras bago sila makarating dahil napunta sila sa ibang branch ng McDonald's. Ay, Diyos ko. Tapos ayun na nga, nagpuntahan na din ang mga kapulisan sa San Isidro McDonald's. At doon, na-target siya ng sniper sa puso. Yun ang ikinamatay niya.
sa 40 na katao doon sa McDonald's, 19 ang nakasurvive pero maraming tama ng baril at of course na-trauma sila at 21 ang namatay including ang pinakabatang 8 months old at ang pinakamatanda na 74 years old. Kasama dito ang mga customers at mga nagtatrabaho sa McDonald's. Meron din akong napakinggan na isa sa mga survivors at ang sabi niya, 5 beses daw siyang pinagbabaril. Imaginin mo yun, hindi ka titigilan hanggat hindi ka talaga namamatay. Meron din daw iba na nagpatay-patayan na lang sila sa eksena. Na paano ka magpapatay-patay? Ang hirap kaya nun na nasasaktan ka, dumudugo ka, pero kailangan hindi ka gagalaw. Kasi the more niyang naririnig, nag-iiyakan or kung ano man, the more siyang pumuputok ng baril niya. Walang tigil siyang namaril. 77 minutes. So, isa sa mga nakaligtas dito, yung lalaki na maraming tama. Pero ang sabi niya, nakasurvive siya kasi hindi natamaan yung heart at saka yung spine niya. So, habang nagpuputukan, umiiyak siya na hindi niya matulungan yung mga taong namamatay. Yung mga batang umiiyak at bumabagsak ng duguan. So, nagdasal siya. Sabi niya, Lord, kung kukunin mo na ako, ipakita mo muna ako sa pamilya ko kahit saglit lang. Pero kung hindi mo pa ako kukunin, gagawa ako ng mabuti after nitong nangyari sa akin. So, nabuhay siya. And after the years, sa lahat ng trauma, pain, and sufferings na pinagdaanan niya, nilabanan niya yon at ngayon, siya na si Captain Alberto Leos ng San Diego Police Department. After ng massacre, nag-decide ang McDonald's Corporation na i-demolish ang branch sa San Isidro. At sa ngayon, ang nakatayo na dito ay ang Higher Education Center sa San Isidro na Southwestern College. Ito ang mga tumutulong sa mga estudyante para makakuha ng certificate at para makahanap sila ng mas maayos na trabaho. At dito makikita nyo din na ino-honor nila ang mga namatay noong 1984 at hanggang ngayon nagpupunta pa rin ang mga tao dyan at meron silang memorabilia. At laging tandaan, kapag nagagalit ka, mag-isip ka muna bago ka magdesisyon ng gagawin mo. Bawat subscription, makakatulong kayong magbigay daan para makagawa pa ako ng mas maraming crime story na magbibigay ng awareness sa ating lahat. At kung meron kayong alam na crime scene story na gusto nyong ma-feature, pwede kayong mag-send ng inyong mga kwento sa Facebook page The Danny Stories. Kapag kayo ang napili, may chance kayong manalo ng 1,000 GCash. Maraming salamat sa mga suporta po!